Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang bagong lumitaw na yungib na ito ay may antas na 2 o 3 at walang posibilidad na umabot sa antas la. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang lumuwag ang mga mukha ng mga tao sa pagpupulong. Maging ang mukha ng matandang general ng hukbo ay bahagyang lumambot din basta hindi yungib na antas madaling sabihin. Isang commander ang nagtaas ng kamay at bahagyang kinatok ang mesa kung saan nakalatag ang isang mapa. Mahinang sambit niya, ang linya ng depensa ng ating Eastern War Zone ay malapit nang umabot sa sukdulan. Kung dumating pa ang 1 o 2 yungib na antas na hindi na niya itinuloy ang sinasabi, ngunit hindi na rin kailangang ituloy dahil alam na ng mga tao sa pagpupulong ang resulta. Patuloy na nag-uulat ang sundalo sa tabi. Ngunit dahil ang karamihan sa mga high-level na general ay nakatuon sa mga yungib na antas maraming lugar sa labas ng mga bagong lumitaw na yungib ang tensyonado. Lalong-lalo na, ipinahihiwatig ng sundalo ang ilang pulang marka sa mapa ng linya ng depensa, at seryosong sinabi, ang mga posisyong ito ay maaaring gumuho anumang oras. Kung hindi tayo magpapadala ng karagdagang tulong, ang sitwasyon ay hindi magiging maganda. Tinitigan ni Sifu Hongfei, ang kataas-taasang commander, ang mapa ng linya ng depensa sa harapan niya. Itinuro niya ang isang mahalagang lugar at nagtanong, gaano karaming puwersa ang maaari nating ilipat sa ngayon? Tumayo ng tuwid ang sundalo at umiling, kakaunti lang. At kahit na mag-utos tayo ngayon, hindi ito makakarating hanggang bukas. Tiningnan ni Sifu Hongfei ang lahat, at sa huli ay itinuro ang isang pulang tuldok sa mapa. Kung gayon, haraan muna natin ang pinakamahalagang butas. Unahin nating palakasin ang point AE. Nagpawis ang sundalo. Nag-aalala at nagmamadali din siya habang nag-uulat ng kasalukuyang apurahang sitwasyon. Kasabay nito, nagduda siya sa utos ni Sifu Hongfei. Sir, ang point U ay mahalaga rin. Nagngangalit ang mga ngipin ni Sifu Hongfei at lubhang tensyonado ang kanyang mukha. Ngunit sa kanyang malawak na karanasan sa larangan ng digmaan, kalmado siyang sumagot, alam ko. Ang mapa ng linya ng depensa ay napakalinaw. Sa mapa, ang point E at U ay pinakamalinaw. Ang dalawang puntong ito sa linya ng depensa ay kapwa mga posisyon ng tarangkahan na may katumbas na kahalagahan. Ang lugar sa likod ng point E ay malayo sa mga lugar ng tirahan at may malawak na lugar sa pagitan. Kahit na gumuho ang linya ng depensa, maaari pa rin nating linisin ang mga kakaibang hayop. Ngunit iba ang point E kapag nasira ang point E, sa loob ng kalahating buwan, ang kalapit na Upper Origin City ay maaaring makaranas ng pagsalakay ng mga kakaibang hayop. Ang pagprotekta sa bansa ang pangunahing gawain. Nagliyab ang buong pagkatao ni Sifu Hongfei na nagpapakita ng determinasyon. Tumango ang ilan bilang suporta. Wala nang sinabi ang taong nagduda kanina. Tama nga na mas matanda, mas may karanasan. Sa mga kritikal na sandali, ang karanasan ay ibang bagay. Kumbinsido na ang sundalong nag-uulat. Kung walang problema, gawin natin ayon sa planong ito. Maingat na nag-isip si Sifu Hongfei at nagtanong, anong dibisyon ang nakatalaga sa point E? Sumaludo ng mahigpit ang sundalo, ang 1,058 Rie Division. Ang commander ng dibisyon ay si Major General Sun Tze. Sabihin kay Sun Tze, kahit na mayroon na lamang tayong isang sundalo, dapat nating ipagtanggol ang linya ng depensa. Ang mga nasa ibang posisyon ay maaaring pumili ng depensa. Kung kinakailangan, maaari silang umatras at ilipat ang suporta sa point E, kalmadong sinabi ng matandang general. Iwinagayway ni Sifu Hongfei ang kanyang kamay at sinabi, tapos na ang pagpupulong. Sumagot ang sundalo, masusunod. Sa kampo ng 1,182 ni Division, si General Yu Fiu ay naglalakad-lakad sa tent na lubhang balisa. Kailangan pa bang maghintay? 2 araw na naman? Kailan kaya darating ang reinforcements? Diyos lang ang nakakaalam kung gaano pa tayo katagal maghihintay. Katatapos lang tanggapin ni Yu Fiu ang tawag mula sa kanyang nakatataas. Si Lu Sheng, na nakaupo sa isang tabi,
ay nakahawak ng sibat sa isang kamay at maingat na pinupunasan ang Crimson Star Dragon Pattern Spear gamit ang tela. Nang makita niya ang general na naglalakad-lakad, nagtanong si Lu Sheng, tensyonado rin ba ang ibang mga linya ng labanan ng war zone kamakailan? Bahagyang nakakunot ang kanyang kilay na parang espada. Kahit ang linya ng depensa sa bagong lumitaw na yungib ay hindi nagpadala ng reinforcements. Habang pinupunasan ang sibat, napansin niya ang maraming butas at gasgas dito. Pagkatapos gamitin ang kanyang espiritual na puwersa upang siya satin, natuklasan niya ang mga palatandaan ng ilang mga bali. Tutal, ang sibat na ito ay half-step level 7 lamang, hindi tunay na level 7. Kaya naman, sa tuloy-tuloy na mga araw ng matinding labanan, higit sa kalahati ng tibay nito ang nasira. Kailangan kong palitan ang sibat ko. Kailangan kong palitan ito ng tunay na level 7 na sibat. Itinuro ng General si Lu Sheng, hindi naman sa kulang sa reinforcements, kundi kulang sa high-level na general. Alam mo naman kung gaano kakilakilabot ang level 7 na kakaibang hayop. Hindi ito kayang labanan ng ordinaryong martial artist. Huminto si Yu Fiyu sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi at biglang umiling para itama ang kanyang sinabi, hindi mo alam. Isa kang abnormal. Sa loob-loob ng general, naisip niya. Halos 5 araw na, at bawat gabi ay umaatake siya sa mga kakaibang hayop at gumagala sa pagitan ng mga linya ng labanan. Lumalabas si Lu Sheng sa madaling araw na malinis at maayos, ngunit sa pagsikat ng araw, bumabalik siya na nababalot ng makapal na dugo. Kaya naman, kahit naligo na at nagpalit si Lu Sheng ng malinis na damit, mayroon pa ring bahagyang amoy ng dugo sa kanya. Napatigagal si Lu Sheng nang marinig niya ang sinasabi ng general. May nangyari ba? Nagulat ang general sa ekspresyon ni Lu Sheng na mahirap basahin. Wala. Parang veteranong sundalo ka na nababad sa larangan ng digmaan sa loob ng 4 o 5 taon, pero halata namang wala ka pang 1 linggo sa larangan ng digmaan. Diyos lang ang nakakaalam kung ilan na ang napatay mong kakaibang hayop para makagawa ng ganoong epekto. Nagulat si Yu Fiyu. Hindi dahil sa masyadong malakas si Lu Sheng, kundi dahil sa masyadong matibay ang katawan niya. Parang walang katapusan ang lakas ni Lu Sheng. Ang kanyang oras ng pahinga araw-araw ay wala pang 2 oras, ngunit siya ay buhay na buhay pa rin at walang bakas ng pagod. Isa kang halo ng dragon at tao. Bahagyang nahihiya ang binata nang marinig niya ito. Nagmamadali siyang yumuko, hindi naman po ako nagmamalaki gaya ng sinabi niyo. Aalis na po ako. Handa nang umalis ang binata na may dalang sibat. Bahagyang komplikado ang tingin ni Yu Fiyu. Tumango siya, mag-ingat ka. Kung may mangyari, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Naiintindihan ko, binuksan ni Lu Sheng ang tent at natigilan nang may nakita sa labas. Maraming tao ang nakatayo ng tuwid na sumasaludo. Walang sinuman ang hindi nagpapakita ng paggalang, paghanga at respeto. Sa nakalipas na 5 araw, ganap nang nakakuha si Lu Sheng ng buong paggalang ng lahat ng sundalo ng 1,182 na division. Sa isang banda, ang katayuan ni Lu Sheng sa kanilang puso ay higit pa kay Yu Fiyu. Si Lu Sheng ay parang isang sea-suppressing needle. Basta lumitaw siya sa larangan ng digmaan, tataas agad ang moral ng buong hukbo. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, naway pagpalain ka ng swerte sa martial arts. Mahigpit na kinuyom ng isang tao ang kanyang mga kamao at labis na humanga kay Lu Sheng. May sumigaw pa, talagang ang bata pa at mahusay na. Tiyak na isa siyang general sa hinaharap. Tinitigan ng kanyang magiging asawa, si Dong Qingsui, ang binatang si Lu Sheng, at nahihiyang tumalikod. Kumpara sa karamihan, mabilis na napansin ni Lu Sheng ang kilos ni Dong Qingsui at nagtaka. Pakiramdam ko medyo malamig ang pagtrato ni Dong Qingsui sa akin. May nagawa ba akong mali? Hindi alam ni Lu Sheng kung dahil ba sa mas mataas ang kanyang lakas at katayuan kaysa sa kanya ngayon. Nahihiyang lumapit si Lu Sheng para abalahin siya. Nagmadali siyang kumuha ng 2 jade pendant sa kanyang bulsa. Kumislap ang mga mata ni Lu Sheng at tinignan ang jade pendant na nagbubulungan sa kanyang sarili, kalimutan na nga.
Hindi ko maintindihan. Sa sandaling ito, lumapit si Qin na nagpaturo sa mga sundalo at tinapik ang balikat ni Lu Sheng. Isa ka na namang bayani at maghahasik ng lagim sa ibang lugar. Sumagot ang binata, huwag mo naman akong biruin, Qin. Inilagay ni Qin Xiaokun ang 2 jade pendant sa kamay niya. Qin Xiaokun, kunin mo ang 2 jade pendant na gawa sa pilak na mineral. Sabi ni Lu Sheng, ito ay maliit na regalo na ginawa ko sa aking sarili. Nakalimutan kong ibigay sa inyo noon. Pakiabot na lang kay Dong Qingsu. Kusang tinanggap ni Qin Xiaokun ang pilak na mineral na jade pendant na ibinigay ni Lu Sheng sa kanya. Hindi pa siya nakakareact nang patapikin ni Lu Sheng ang balikat niya bago siya tuluyang mawala. Nagulat si Qin Xiaokun. Umalis na siya. Tumingin si Qin Xiaokun sa direksyon kung saan umalis si Lu Sheng, na kumukurap ng kanyang mga mata na may kaunting sorpresa. Pinagmasdan ni Qin Xiaokun ang 2 jade pendant at nagbulong, gawa niya ito. Kahanga-hanga. Hindi pa siya nakakapagmasid ng may lumitaw na figura sa kanyang harapan, ibigay mo sa akin. Kinuha ni Dong Qingsu ang jade pendant sa kamay ni Qin Xiaokun, nag-iwan ng malamig na pangungusap, anong tinitignan mo, at saka siya umalis. Nagtaka si Qin Xiaokun. Pagkalipas ng ilang sandali, galit na sumigaw siya, baliw ka ba, Dong Qingsu? Kahit sino pa ang magsabi kung ano, umalis si Dong Qingsu. Mahigpit na hinawakan ni Dong Qingsu ang jade pendant ni Lu Sheng. Kasabay nito, si Lu Sheng, na may hawak na sibat na may dragon pattern na Crimson Star, ay tumakbo sa naghihinalong kalye. Hindi niya pinalakas ang kanyang bilis sa maksimum, ngunit napakabilis pa rin niya. Nakikita lang ang kanyang anino na lumitaw at mawala, kasama ang alikabok na nililikha ng kanyang combat boots sa lupa. Bago sumiklab ang mga kakaibang hayop, isa itong kalye sa isang malaking lungsod. Dahil sa paglitaw ng mga kuwebang kung saan may halimaw, kinailangan lumikas ng lahat ng residente ng lungsod. Sa loob ng 100 taon, na-engulf ng alikabok ang dating maunlad na lungsod na ito. Sa lahat ng dako ay may mga bakas ng pagdaan ng panahon. Pinabagal ni Lu Sheng ang kanyang lakad sa mahabang daanan. Ang 2 panid niya ay mga wasak na matataas na gusali. Dati itong kalye ng mga tindahan sa sentro ng lungsod. Ang senaryo ay katulad sa base na may numerong 1,350. Ang pagkakaiba lang ay ang kalye na ito ay may matataas na damo at mga halaman. Ang mga halaman ay lumago ng husto sa loob ng ilang daang taon. Sa bandang huli, maaaring bumalik ito sa paraan noong sinaunang panahon. Habang dala ang sibat na may dragon pattern na Crimson Star, napansin niyang may kakaiba kaya natigil siya. Kinukuha ni Lu Sheng ang enerhiya mula sa kanyang isip. Mamatay kayo! Isang lalaki na nakasuot ng uniforme na punong-puno ng dugo at halos hindi na makilala ang mukha. Hawak niya ang mabigat na machine gun at nagpapaputok sa mga kakaibang hayop. Galit na galit ang lalaki at hindi alam kung tumatawa o umiiyak. Nakatayo lang ang 2 kakaibang hayop. Habang nilalawayan at dinilaan ang kanilang mga labi na sabik na kumakain sa lalaki. Mabilis na naubusan ng bala ang lalaki. Shit! Wala na akong bala. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang kamao. Kung ganun, lalantad niya ang 8 granada na kasing laki ng itlog na ikinakabit niya sa kanyang dibdib. Mamatay kayong lahat kasama ko. Ang mata ng lalaki ay naging mapanganib. Nang susubukan na niyang bunutin ang pin sa granada, may tumigil sa kanyang katawan. Gumana ang espiritual na enerhiya para pigilan siya sa paggalaw. Nabulol ang lalaki, hindi. Hindi ako makagalaw. Nanlaki ang mata ng lalaki, nagulat at kumakawag, ngunit hindi niya makilos ang kanyang katawan. Nakita ng lalaki na papalapit na ang mga halimaw habang naglalaman ng kanilang laway ang bawat isa. Sa wakas ay natakot siya at nagpakita ng pagkadismaya sa kanyang mata. Nabuksan ang mata ng lalaki. Nang biglaang may lakas na puno ng espiritual na enerhiya na lumapit, sinabi ni Lu Sheng, huwag kang sumuko sa buhay. Hindi maintindihan ng lalaki ang nangyayari. Sa malamig na mata, tiningnan ni Lu Sheng ang mga hayop na namangha.
Pagkatapos tumingin sa likod, nawala na ang ulo ng ilang hayop. Nabigla ang lalaki. Kumurap siya at nagtaka kung nananaginip lang ba siya. Ang mga kakaibang hayop na may level 6 ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 o 3 taong may level 6 para patayin kaagad. Kahit nakatayo pa ang taong pinuno niya, kakailanganin pa niya ang 2 o 3 atake, ngunit ginawa lang ito ng taong ito sa isang tingin. Hindi pa siya nakakita ng ganito kaya naguluhan ang kanyang isip. Hanggang sa makita niya ang maliit na patalim na lumilipad sa katawan ng tao, nagising siya. May dalang sandata na galing sa isip. Ganito kalakas ang kanyang isip. Hindi pa rin maintindihan ng lalaki. Saang dibisyon ka nang galing? Tiningnan ni Lu Sheng ang kapaligiran para magtanong. Naalala ang lalaki at tumayo ng tuwid para sumagot, ako ay Lade, Col. Silizikang mula sa 835 Lie Division. Diretso ang tindig ng lalaki at matatag, ngunit may gulat pa rin sa kanyang mata. Napakabata ng taong nasa harapan niya. Mukhang mahigit 20 years old pa lang siya, pero sobrang lakas niya. Maaaring hinaharap ang kanyang dibisyon. Hinanap ni Lu Sheng ang 835 Lie Division sa kanyang isip. Ipinakita sa kanya ni Yu Fiyu ang mapa kung saan nakalagay ang kanyang puwersa. Kung naalala niya ng tama, katabi ng dibisyon ni Yu Fiyu ang 835 Lie Division. Sila ay responsibilidad para sa isang mahabang linya. Siyempre, ang dibisyon na ito ay mas malakas kaysa sa 1,182 ni Division ni Yu Fiyu. Malaki rin ang pagkakaiba sa kagamitan, armas, at martial artists. Bakit ka narito? Tumingin si Lu Sheng sa paligid